lalo na sa mga naghahanda sa trabaho at eskwela. Bago lumabas ng bahay, silipin na muna natin ang latest sa weather para all out. Ready tayo sa mga dapat gawin. Alamin natin yan kasama ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin, may chance ba na mag-uulan ngayong araw ulit? Good morning, Mami Chiki, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Huwebes. Ngayong araw, Mami Chiki, dito sa Metro Manila, meron pang epekto yung ating habagat o southwest monsoon, although tumitigil naman yung ating mga pagulan. At minsan sumisili pa yung ating araw, mas maulap po ang panahon natin kaysa nakasanayan. At again, tuwing hapon hanggang gabi, tumataas po yung ating tsansa ng pagulan. Mamayang alas 2, maulap po ang panahon natin at possible po yung ating mga pagulan. At kung minsan meron tayong mga naranasang thunderstorms. Ang thunderstorms po, although hindi nagtatagal, ay biglang buhos ng malakas na ulan na posible pong magpabaha. Especially sa mga low-lying areas at nagdudulot din ng matinding traffic at natataon pa yan lagi tuwing uwian. Kaya maghanda at mag-ingat po tayo dyan at ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payo. Mas maliwalas naman ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas, Central at Eastern Visayas. Medyo mababa po ang ating tsansa ng pagulan. Wala pong epekto dito sa may area ng Cebu ang ating habagat at wala rin pong epekto dyan ang ating bagyong Mirasol. Pero again, possible po yung mga isolated o yung mga localized nating pagulan at thunderstorms tuwing hapon at gabi. Ganun din po ang ating panahon dito po sa area ng Davao. Hindi rin po umabot dyan yung ating habagat o southwest monsoon. Pero pagsapit po ng hapon, meron pa rin tayong mga possibilities ng mga afternoon showers at thunderstorms. At patuloy nga nating binabantayan, ito pong dalawang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Mirasol po ay nandito na sa may Luzon Strait, dyan po sa 165 kilometers west ng Kalayaan, Cagayan, at unti-unti na pong lumalayo sa ating landmass or kalupaan. Ito po ay nasa tropical depression category, pero yung kanyang panglabas na kaulapan ay umaabot pa rin po sa extreme northern Luzon at northern Luzon. At yung habagat naman natin ay nagpapalon dito sa western section ng ating bansa. Samantalang, ito namang panibagong bagyo sa loob ng ating park. Kaninang alas 8 ng gabi, ang bagyong Nando na may lakas na hangin na umabot sa 55 kilometers per hour at may mga pagbugsong umabot sa 70 kilometers per hour. At huling namata ng pag-asa sa lying around 100 or 1,225 kilometers east ng southeastern Luzon. Ito pong bagyong Nando ang babantayan natin sa mga susunod na araw dahil possible po yang lumakas or maging isang malakas or maging powerful na typhoon. At hindi rin natin inaalis ang possibility kung makabot yan sa super typhoon category. Bukod dyan, yan po ay maaaring sumabit or bumaba pa ng konti at maaaring dumaan dito sa extreme northern Luzon sa susunod na linggo. Ito po ay babantayan natin. Maliban dyan, yan po ay posible ring humila o magpalakas ng ating habagat na magpapaulan naman sa mga areas na malayo sa mismong bagyo. Ito po ay magiging mapanganib na bagyo, kaya yan po ay babantayan natin in the next few days. At yan muna ang latest sa ating ilagay na panahon ngayong umaga. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.